So hello mga Kulishop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, andito po kami ngayon sa munting tahanan namin at meron tayong package na dumating dito. So, kwentuhan ko lang kayo, no? 2 months before, ayun, na ibinalita ko sa inyo na ako ay nagkaroon ng mataas na sugar at nag-undergo tayo ng medication for 1 month. Ayun. So, after 1 month nga, bumalik ako dun sa doktor and then sabi ng doktor, dadagdagan daw yung gamot ko and then may dinagdag pang gamot, ano? Sa takot ko naman na uminom ng gamot at magkaroon ng maintenance, ano? Hindi natin ininom yung gamot, ano? So, ang ginawa natin, nag-exercise lang tayo at kumain tayo ng mga gulay, hindi tayo nagkanin, more on meats lang tayo at wala talaga tayong carbs for 2 months na. Ayan, so simula nung buong month ng August, ayan, nung chinecheck ko yung sugar ko, medyo mataas-taas pa rin ng konti, pero nung hindi nga ako nag-take ng gamot, nung maintenance ko na gamot, buong month ng September, normal na po yung ating blood sugar. So, dahil gusto ko po na ma-maintain na po yun, bumili tayo ng isang magagamit natin para mas makapag-exercise tayo, ano, at makapaglibang-libang na rin. Ayun, so buksan natin at samahan nyo ako guys sa pag-unbox ng ating package from Lazada. Ito nga po pala ay binili natin sa Arun or Arun. So, hindi ko alam kung ano talaga ang basa dyan or Arun. Siya po ay 3,600. No, nung nakasale po sa Lazada nung 10/10. Pero, ang normal price niya is parang nasa 5,999 dun sa shop na yon. Pero, nakuha natin dahil may 10/10, may voucher, nakuha natin ang 3,089. Ayan. Ito, nakuha lang natin na pagka-order natin, siguro 3 days lang. Pagka 3 days, dumating na dito sa amin. Ano, ayan, na-deliver na agad. Napakabilis ng delivery nila. Dito natin bubuksan sa loob ng bahay kasi alam nyo naman, medyo malaki to. At wala kaming space doon sa garahe namin para mag-unbox ng mga malalaking packages. So, sa mga nakakaalam kung ano yung Arun o Arun, alam na nila to, no, kung ano to. Pero buksan natin para sa ibang hindi pa nakakaalam kung ano yun. So, ayun guys. So, isa nga siyang mountain bike. Ayan. So, naisipan nating bumili ng mountain bike dahil para makapag-exercise tayo ng mas malayo-layo, ano, kasi jogging lang ako dito sa basketball court namin, and then yung anak ko nga pag nagbabike, pag hinahabol ko, no, hindi tayo makahabol, kaya ito, bumili tayo ng bike. Medyo hiningal ako sa pagbubukas ng ating package. Ang naging storya din kasi nito guys is may nakita ako na estudyante ko na nagbebenta ng bike, sa kagustuhan ko makatulong sa kanya, binala kong bilhin yung bike niya, kaya lang medyo mataas yung presyo, tapos luma na yung bike. So ako naman, dahil nga ako ay budget meal lang tayo lagi, nagtingin-tingin tayo ng mga ibang bike, no. Ayan, marami tayong nakita, marami tayong in-inquiran. Ang mga presyo nag-range sa 2,500 to 4,000, hanggang doon lang siguro yung budget ko, or 3,500 yung budget ko, no? Hanggang doon lang. Tamang-tama, nakita ko to sa Lazada, 3,600, tapos ayun nga, may shipping fee pa siya. Pero dahil nakuha ko siya with voucher, nakuha ko lang siya ng 3,000. So, inisip ko, mag-brand yun na ako. Although, steel frame lang siya. Ang bala ko sana kasi alloy eh. So, ito, buuin natin. Samahan nyo akong buuin ngayon yung bike. So, ito nga palang bike na to. May 3 color yan. White, black, black and orange, and black and pink. So, kung pinili ko yung pure black. So, ito yung fender niya. Fender. Tapos, yan, ito yung upuan, pedal, mga naka-plastic naman siya. Pedal, upuan, pedal natin, bottle holder, disc brake, yung post ng upuan, meron siyang kasamang bell, merong basic tools, ayan. So, para kayo mismo, kayo na lang yung magbubuo ng bike nyo. So, ayan yung nasa box.
yung fender, yung upuan, yung pedal, post, bottle holder, bell. Medyo malambot lang yung kanyang gulong na malambot pa. So ito guys ay naka carbon steel frame, no? Wow. Ayan. Arun. Parang ayoko patanggalin itong mga plastic na to. At least bago pa yung gulong niya. No? Ito yung isang gulong. So, tanggalin muna natin tong nasa harapan para may kabit natin yung manibela. No? So, good thing naman meron silang mga set of tools para ma-assemble natin yung ating bike. So, basic lang din naman to dahil mapipigure out nyo na naman kung ano yung mga dapat yung. Kaya lang kung wala kayong masyadong alam sa assemble ng bike, ayun, baka medyo mahirapan din kayo. Pero gaya ko kasi, makalikot nga tayo, parang kahit hindi natin alam kung paano gawin, napipigure out natin kung paano ayusin. So, eto yan, Shimano Puno. Hindi ko alam kung talagang Shimano yan, no? Pero okay na rin yan kung hindi man siya Shimano talaga na meron siyang 3x7 speed. So, mamaya, pakita natin kung paano yung 3x7 speed. Yan, so naikabit na natin guys yung handlebar. Hindi ko muna masyadong hinigpitan kasi may mga adjustment pa tayong gagawin mamaya, no? So, sunod naman natin is ikabit natin muna siguro yung upuan. Okay, so ikabit muna natin itong upuan guys. Ito. So, isusok-sok lang natin dito yan. Higpitan natin tong tornilyo. So, meron tayong combination wrench dito na available para sa paghigpit ng screw. Parang i-adjust ko muna talaga. Nagasgas siguro sa pagdi-deliver. Hindi natin 100% talaga na hindi magagasgas to eh. So, okay naman yung upuan niya guys, malambot. Pasok natin dito. So, meron siyang quick release na adjustment para sa upuan, no? So, ang gagawin lang natin para ma-adjust siya, ito, i-open lang natin dito. Yan, i-open lang natin dyan, and then, yan, ma-adjust na natin ng babatas yung upuan. Yan, sa gusto nyong height. Then, pwede nyong sigipan dito sa kabila. Ito, meron siyang adjustment para kung gusto nyo na masikip ba siya or maluwag. Kung masyado masikip. So, wag masyado masikip guys kasi ito naman pag ipinrest natin dito, sisikip na rin naman yan. So, yung tamang-tamang sikip lang. So, sunod naman itong pedal. Yung pedal niya plastic lang. Pero palagay ko, pwede nyo naman siyang i-upgrade, no, kung gusto nyo i-upgrade. So ito, para lang naman siyang screw. Screw lang natin dito. So bago pa natin ikabit guys, lalagyan natin ng kaunting grasa. Para if ever napapalitan natin siya, hindi siya mahirap tanggalin. Kasi yung iba, pag hindi natin nilagyan ng ganito, pag tatanggalin na natin, kumakapit, lalo na pag kinalawang, no? Kumakapit dun sa bakal to bakal, mahirapan tayong tanggalin para hindi kalawangin yung thread. Sigurado natin na pantay siya para hindi siya ma-lost thread. Tapos ito, kinuha ko na yung wrench ko para mas mabilis. Pag yung combination na binigay nila medyo paikot-ikot pa tayo tsaka maigsi. Tamang higpit lang. So maganda rin guys yung color white eh. Trip ko rin sana yung color white, kaya lang ayun nga, iniisip ko dahil steel frame lang siya, pag kinalawang, kitang-kita agad yung kalawang. So, dito sa black, hindi masyado. Hindi natin masyadong sigipan, no? So, ano naman susunod natin pagkatapos nun? Unti-unti lang tayo. So, ito naman siguro, yung gulong. Kabit natin yung disc brake niya. Siyempre, lagyan muna ulit natin ng so, pag kakabit natin yung disc brake, itong hub na to,
nasa likod siya. Parang kakalawangin agad tong ano to. So yan guys, nakakabit na. I-assemble na lang natin dun sa fork. So para hindi matumba, ayan, meron tayong stand. Meron siyang kasamang stand guys. Para hindi matumba yung bike. So ito, alisin muna natin to guide to para hindi ma-disalign tong mga fork. So guys, itong lock natin, meron siyang ito, yung pinaka notch niya. So dapat yan naka-insert dun sa butas, no, para ibig sabihin niya yun yung pinaka lock. Sa kabila, ganun din. Kailangan maipasok natin siya dun sa butas. Ayan, may butas yan. And then, yung disc brake niya, hindi ko na maipakita. Yung disc brake niya, ayan, kailangan hindi masyadong malayo dun sa piston niya, no. So, sakto lang dapat. Para dapat naka-align kasi dapat yan. So, ayun lang. May mga konting chips lang sa paint, no. Hindi may iwasan siguro sa handling. Siyempre, magkakasama, naka-box, nagkikiskisan yung mga parts. Yan. Naka-stand naman siya, oh. Yan, buo-buo na siya, oh. Oh. Kabit na lang natin yung cable. Alright, yung cable ng... So guys, di ko alam kung alin yung pinaka-preno ng unahan at harap, no? Kung saan yung harap, kung saan yung likod. Dapat. Pero sa pagkakaalam ko, sa motor kasi, ang preno sa harap, eto. Kaya ito yung gagamitin natin na preno sa harap. So bago pala natin kabit guys yung mga cable, ang gawin natin, lagyan natin muna ng langis loob niya, yung cabling niya, no, kasi nakakatulong to para tumagal yung inyong cable. Kasi habang tumatagal yan, gumagas pa, ang nangyayari is madaling masisira yung cable ninyo. So mas maganda i-lubricate muna natin bago nyo ikabit. So patak-patakan nyo lang ng mga ilang patak ng langis. So hindi naman kailangan marami, yung sapat lang siya para malubricate natin yung cable. Pagkabit naman ng cable guys, lalagyan natin siya ng grasa, yung pinaka tawag natin dito bato. So lalagyan natin yan ng grasa para dito kasi siya magko-contact para hindi masyadong rough yung contact nilang dalawa at hindi agad napuputol yung bato ng... So pag ikakabit na natin yung preno guys, ang gagawin lang naman natin is sasabit natin to. And then hihilahin natin. So kung mapapansin nyo, hindi siya abot, no? Kahit anong hila natin, kapos yan. So ang gagawin natin para maipasok natin yung cable dito sa loob, hilahin natin na ganito. So kapos pa rin, 'di ba? Kahit anong hila nyo, sagad na yan. So dito tayo mag-a-adjust. Yan. Luluwagan muna natin to. Luluwagan natin ng konti para umadjust yung cable. Umadjust yung cable and then may kabit natin dito. So okay lang na mahatak siya kasi i-adjust nyo naman siya dun sa baba pagkatapos. Ang gagawin lang natin, pagpapantayin lang natin itong... So meron kasi yung gitla, oh. So ipapantay lang natin tong gitla na to dito sa cable. Then hilahin natin, ayan. Para may pasok natin yung cable na ganyan. So I suggest na ang gawin nyo, sagad muna siya. Sagad muna siya. So nga pala, nilagay ko nga pala tong front brake dito sa kanan natin. Kasi yung bike nung anak ko, nasa kanan yung front brake niya. So ilipat na lang natin guys pag may nakita tayong ibang brake pala. Then tsaka natin hihilahin dito. Tsaka natin hihilahin yung cable. And then tsaka natin hihigpitan tong nasa ilalim. So ito guys, oh, yung bato niya hindi naka-align, dapat naka-align to. Ayun, sumasabit. Ayan, oh. So, dapat naka-align yan para hindi masira. Ayun, so guys, so pag nakakabit na siya dito sa ating lever, ayan. So, ang ginawa ko, paki-correct lang ako kung mali ako, no? Ayan, so patagilid na lang yung ginawa ko dun sa lever natin. Ayan, hindi siya nakashoot sa butas. Nakatagilid na ganyan. Ewan ko kung tama. Kasi sa mga motor, kailangan nakatayo to, nakatayo, nakashoot sa butas. Kaya lang yung bato,
hindi naman siya swak dun sa pagitan nito eh. Dun sa pagitan ng ating handlebar. So hindi siya swak, kaya ang ginawa ko, pinahiga ko siyang ganyan. Yan, pinahiga ko siyang ganyan guys, no? Yan, pinahiga ko siyang ganyan para swak siya dun sa pagitan ng ating lever. So I don't know kung tama to, pero paki-comment na lang kung may mali ako o tama ba tong ginawa natin. Then dadagdagan natin ng grasa. So bago natin iwan, lalagyan natin ng grasa para smooth lang yung kanyang paggalaw dun sa loob. So once na may kabit natin siya dun, then ito, hatakin natin ngayon siya dito. Ayan, so tama na yung adjustment nila, oh, nakasagad na. So once na nakasagad na, so nasa sa inyo kung i-adjust nyo tong brake, kung malakas ang kapit na gusto nyo, yung konting piga lang, kung makapit na, so tsaka ko na lang siya i-adjust. Higpitan muna natin. Pa-comment na lang ako dun sa mga nagbabike, no, kasi yung gulong wala dun sa center ng fork. Tingin ko wala siya sa center eh. Tapos yung disc brake ko, kumakayod na agad siya kahit hindi pa siya nakapreno. Ganun lang ba siya o kailangan kong magkaroon ng adjustment dito sa disc brake natin or sa pad? Pa-comment na lang guys. So hindi pa ako, ngayon pa lang ako magbubuo ng mountain bike eh. So ganun din yung gagawin natin guys dito sa kabila, sa kabilang preno. Nalagyan na natin siya ng langis, nalagyan na lang din natin siya ng grasa. So ganun din yung gagawin natin guys, no, sa kabila. Luluwagan muna natin para maganda yung adjustment natin dun sa taas. Secure na rin natin tong mga bolts kung may sikip na. Baka pag ginamit natin eh, tsaka siya magkalasan, no. So ito nga pala guys, merong putol dito. Nakalabas yung wire niya. Nakalabas yung wire niya dito sa batalya niya papunta dito. So ang gagawin natin, lalangisan pa natin yung part na to kasi hindi siya nalangisan eh. Ayun, so once na naikabit na natin yung brake, so batakin lang din natin ulit dito. So dahil nga siya ay may putol dito guys, kailangan na make sure nyo na maganda ang kanilang lapat. Okay, so ang gagawin lang natin, hihilahin natin to. And then pag nahila na, ikipan na natin tong lock nya. So yun, itotono na lang natin guys yung cambio nya. Parang medyo naalang-alang ako dun sa preno sa likod, ano? So yan, natin nyo. Yun, bumabalik ko yung brake natin, yung disc. Yun, oh. Ayan, bumabalik ko, oh. So dapat kasi diretso lang yan to. So anyway, buo na siya. Ayoko sana tanggalin to, pero kailangan natin tanggalin. Kabit ngayon natin itong para kung malayuan yung ating pagbabike, no, malalagyan natin ng inumin. Syempre, grasa muna sa tornilyo. So, pwede natin i-upgrade to guys, yung sa battle holder naman niya, no. Etong tapalodo, nag-iisip ako kung ikakabit ko pa kasi parang awkward, parang napapangitan akong tingnan pag may tapalodo, no. Hindi ko naman to gagamitin pagka naulan. Ayun, so kakabit na lang natin tong bell. Meron siyang spring bell, no? So nakabit na natin. Itong palang upuan, medyo maluwag pa. Adjust na lang natin yung upuan. So hangin na lang natin ang gulong guys. Sa likod naman. So check natin yung bounce guys ng shock niya, kung nagba-bounce ba siya.
At tinan nyo naman guys yung bike para sa akin, no? Ayan, no? Diba? Ayos. Kakalibrate na lang natin yung cambio at saka preno nito. Pero goods na siya guys. So konting adjust na lang siguro sa preno kasi medyo kumakapit yung preno niya. Yung gulong sa likod medyo oblong ng konti pero okay na rin siguro yun. Oblong lang ng konti, no? So pakita ko ng buo ngayon yung bike natin. So guys, ito na yung final look ng ating mountain bike, no? Ayan, okay na naman siya at nabuo na natin. Meron lang ako mga ilang comments sa kanya, no? Tulad na lang nung ating disc brake. So yung disc brake niya, hindi siya naka-center dun sa pinaka-caliper niya, no? At pag pinipress natin siya, pinipreno natin, nabebengkong yung disc brake natin. So dapat hindi ganon. Kaya in-adjust ko pa yung pinaka-disc brake natin. Ito, in-adjust ko siya dyan. So ituturo ko na lang sa inyo guys kung paano yung ginawa ko sa ibang video. So ito muna yung kung paano natin nabuo yung bike natin. Ayan. Magkabila yan sa harap at sa likod, ganun. So yung ito naman, kumakayod yung disc niya dun sa pinaka-brake pad, kumakayod. At yun nga, merong part na kumakayod, merong part na hindi. So anong nangyari, in-adjust ko rin to. Yan, buti na adjust natin. Ayun, and then meron mga ilang parts na may chips, ano, yung ibig sabihin yung natanggal yung pintura. Yan, tulad nito, yung natrayos, natanggal ang pintura. Pero all in all, okay naman siya, no? So hindi na masyadong big deal sa akin yung mga ganon. Dahil sa Lazada nga natin siya nabili, hindi natin siya nakita. And then, ayun, yung shifter niya, yun, may problema din. Itotono na lang natin, no? So, naitono ko na ng konti, pero hindi pa siya perfect na paglipat ng or pag-shift ng bawat gear sa rear at saka sa front, no? Ayun, yun ang medyo may problema. Kasi pag nag-shift ako, minsan maganda yung lipat ng gear, minsan naman pangit. So, hindi ko alam kung paano gagawin natin na tono dyan. Eto, medyo okay na to. Tama na yung kanyang shifting at naitono ko na maganda yung sa likod, pero itong sa gitna medyo sablay-sablay pa ng konti. And then yun nga, oblong yung gulong, so may chances na ipa-align ko siya dito sa rayos para mas maganda yung takbo niya. Although hindi ko naman siya ipapang competition or whatever, pang gamit-gamit lang natin, so mapapagtiyagaan na rin natin yun. Pero ako kasi gusto ko yung pag bumili ako tulad nito, gusto ko bago ko siya gamitin at perfect natin lahat ng mga dapat na ayusin, ano. So kunyari walang oblong, ayan, okay yung shifting, okay yung preno, ayan. So na test drive ko na siya, pero i-review ko siya, test drive natin some other videos na lang. Abangan nyo po yung ating mga rides naman gamit itong bike natin, ano. Pag wala tayo may vlog dun sa ating sasakyan, so ito muna, magbabike-bike naman tayo. Alright, so I think hanggang dito na lamang po yung ating video. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye!